Personover Voice. Nakiusap sa akin si Patricia na kung maaari ay hulihin ng buhay si Kian at kahit na makulong ito habang buhay ay ayos lang, basta hindi lang ito mamatay. But I never made a promise to her. Hindi ko alam kung ano maaari kong gawin sa oras na makita ko ang walang hiyang iyon matapos ang ginawa nito kay Hailey. At nagpumilit pang sumama si Patricia sa pagdakip sa asawa nito. Sa isang liblib na lugar na hindi kalayuan sa Kamaynilaan, ang lugar na tinatahak namin. Gamit ang GPS ay nalocate namin ang lugar na kinaroonan nila, Kian. Nag-imbestiga ang mga pulis kung saan posibleng eksaktong lugar itinago ni Kian si Hailey. At dito nga sa isang abandonadong bahay na karating. Nagmatsyag muna ang mga pulis at nakita naming lumabas ang isang van mula sa lumang gate ng bahay. Sir Knight, yun nga po ang van na gamit ng dumukot kay Ma'am Hailey. Tandang-tanda ko pong itsura at kulay noon kaya hindi ako maaaring magkamali. Isinama namin si Mang Junior upang makatulong sa mabilis na paghahanap sa kinaroonan ni Hailey. Sigurado po ba kayo, Manong Junior? Tanong kong muli sa kanya. Opo sir, sigurado po ako. Nagtangis ang pangako sa galit nang sabihin iyon ni Manong Junior. Tinawagan ko mga pulis na nasa kabilang sakyan at sinabi ko na positive ang lugar na kinaroroonan namin at ang kalalabas lang na van ay ang ginamit ng mga suspek sa pagdukot kay Hailey. Ilang saglit pa ang lumipas at may narinig kaming putok ng baril mula sa loob ng lumang bahay na binabantayan namin. Lumakas ang kaba ng dibdib ko. Paano kung napahamak na si Hailey sa kamay ng walang hiyang Kian na iyon? Akma akong bababa ng kotse nang pigilan ako ng isang pulis na kasama namin sa loob ng kotse. Sir Knight, dito muna po kayo sa loob ng kotse. Delikado. Kami na lang ang munang papasok sa bahay para masigurado na secure na ang hideout. Bullshit! Paano kung mapahamak na pala si Hailey sa loob ng bahay na iyon? Tapos ay nandito lang ako sa loob ng kotse. Nakalimutan kong ibaba ang boses ko nang kausapin ko ang pulis na kasama namin sa sakyan dahil sa galit na nararamdaman ko. Okay po, pero sa likod lang po namin kayo, sir. Hindi po kayo pwedeng gumawa ng ibang bagay without our permission. Sasama din ako sa inyo. Biglang singit ni Patricia. Asawa ko ang uhulihin nyo, kaya mabuting sumama ako sa inyo. At wala nang nagawa ang mga pulis nang sumama kami ni Patricia sa kanila, papasok sa loob ng bahay. Pinaligiran nila ang buong bahay at may isang pulis ang kumatok sa mismong gate at ilang minuto nga ay bumukas ang bakal na yero ng bahay. Pagbukas ng isang lalaki ng gate ay nagulat ito nang makita ang unipormadong pulis at saka ito sumigaw, "Mga parak!" At tangkapan itong babarilin ng pulis nang maunahan ng putok ng mga backup na pulis ang lalaki at bumulagta na lang ito sa semento. Sunod-sunod na putok ang mga narinig namin at ilang segundo lang ay nakabulagta na ang lahat ng tao na nagbabantay sa baba ng bahay. Nang masiguro ng mga pulis na wala na ngang mga bantay sa ibaba, ay mabilis na kaming umakyat sa pangalawang palapag ng bahay. Hindi ako humihinga at pilit kong binubura ang masamang imahe na maaari kong makita kapag isa-isang binuksan ng mga pulis ang kwarto sa taas. Makakapatay ako ng tao kapag may nangyaring masama kay Hailey. Isinusumpa ko. Kian's Personover Voice. Natigilan ako nang marinig ko ang sunod-sunod na putok sa ibaba. Mabilis akong tumayo mula sa pagkakaluhod ko sa sahig at sana'y sisimulan ko nang gawin ang bala kong pagsasamantala kay Hailey bago ko siya patayin. Hinawi ko ang kurtina ng kwarto na pinagkulungan ko kay Hailey at doon ko nakita ang mga nakabulakta kong mga tauhan sa sahig. Damn it! Mura ko. Mabilis kong dinampot ang baril sa sahig at marahas kong itinayo si Hailey na nakahandusay sa sahig. Duguan ang binti nito. Kian, sumuko ka na. Maawa ka sa mga magulang mo. Kay Patricia. Nangihinang sabi niya sa akin. Tumigil ka. Ikaw ang dahilan ng lahat ng ito. Kayo namang magulang ko at ng Patricia na yan. Wala kayong ginawa kung hindi ang gawing miserable ang buhay ko. Muling napadaing sa Hailey nang hiklatin ko ang isa niyang braso para maitayo siya ng sapilitan. Dinig ko na isa-isang binubuksan ng mga pulis ang pinto ng kwarto at anumang sandali mabubuksan na rin nila ang kwartong kinaroroonan namin ni Hailey. Handa akong mamatay basta kasama si Hailey. Magkasama kaming mamamatay. Yun ang nasa isip ko. At
Walang ano-ano'y pabalyang sinipa ng mga pulis ang pinto at tumambad sa mga itong itsura ni Hailey. Sige, lumapit kayo ng tuluyan kung patayin sa Hailey. Banta ko sa kanila. Nakita ko si Knight na galit ang mukha na nasa likod ng mga pulis kasama si Patricia na umiiyak. Legaspi, pwede naman natin pag-usapan ng mga gusto mo. Nangihina na si Miss Hailey. Kailangan niya madala sa ospital. Sabi ng isang pulis na alam kong inuutulang ako. Wala akong pakialam. Lumayas kayo sa daraanan namin kung ayaw niyong tuluyan kung patayin sa Hailey. Alis! Boys, magsibaba muna kayo. May nahong utos nito sa mga kasamahang pulis at pati sila Knight ay walang nagawa kung hindi ang sumunod dito. Nagsibaba nga silang lahat sa first floor at unti-unti kong hinila si Hailey para makababa kami. Nakatutok pa rin ang baril ko sa ulo ni Hailey at wala akong balak na tanggalin iyon. Huwag kayong susunod! Muli kong hiyaw sa kanila at habang tinatahak namin ang daan palabas ng pinto ay nakatingin silang lahat sa amin. Isang maling galaw lang ng mga ito ay papatayin ko si Hailey. Nang makalabas kami ng pinto ay isang putok ang pumailan lang sa paligid at doon ko naramdaman ang pagtagos ng bala sa aking katawan. Napahawak ako sa duguan kong kaliwang dibdib na tumagos sa kaibuturan ko ang sakit. Unti-unti ko nabitawan ang braso ni Hailey na humandusay din sa sahig kasabay ko. Kian! Ito ang uli kong narinig na boses bago ako tuluyang binawian ng buhay. Boses ni Patricia, boses ng aking asawa. Knight's personal voice. I covered my face using my own hands. Nakaupo ako ngayon sa isa sa mga upuan sa waiting area ng ospital. Kasalukuyang inooperahan ang binti ni Hailey dahil sa bala ng baril na natamo nito mula sa baril ni Kian. Tila may isang tali ang aking kamay na hindi nakikita. Kanina nang wala akong magawa ng sakta ni Kian si Hailey. Nangako ako sa mga pulis na wala akong ibang gagawin habang inililigtas nila si Hailey. At kahit na gustong gusto kong sugurin si Kian at ako mismo ang pumatay sa kanya ay hindi ko nagawa. Hindi ko alam kung anong pagpapahirap ang dinanas ni Hailey sa mga kamay nito bukod sa pagkakabaril nito sa binti. Pero lahat ng galit ko para kay Kian ay biglang naglaho nang mabaril ito ng isa sa mga pulis sniper at tinamaan ito. Agad humandusay si Kian sa sahig nang tamaan ito ng baril at pareho kaming napasugod ni Patricia sa mismong lugar na kinabagsakan ni Hailey at Kian. Tumawag ako ng ambulansya at mabilis kong isinugod si Hailey sa ospital. I totally felt the pain she was experiencing that time. I was holding her hands all throughout the time that we were in the ambulance. Ayokong bitawan ang mga kamay niya. Natatakot akong hindi niya makayanan ang lahat. She is my life, my everything, at hindi ko alam kung paanong magsisimula kapag nawala siya sa akin. Napukaw ang atensyon ko na lumabas ang mismong doktor na nag-opera kay Hailey. Mr. Montefalco, okay na po Mrs. Nyo. Napangiti ako sa sinabi ng doktor at nagpasalamat ako sa kanya. Pwede na siyang ilipat sa private room at mabutit walang ibang naging damages sa buto. Ang balang tumama sa kanya. Medyo nagkapeklat lang ang binti niya pero kaya namang matanggal iyo ng cream or treatment after na gumaling ang sugat niya. There's no problem with that, Doc. Ang mahalaga'y ligtas siya. You're right. Okay. Iwan na kita. I-assist na lang ng mga nurse once na malipat na siya ng ibang room. Parang nabunutan ako ng tinik nang sa wakas ay alam kong nasa mabuting kalagayan na si Hailey. Inisikaso ko ang lahat ng bagay at saka ko tinawagan sila mama para makabisita kay Hailey. Tinawagan ko na rin ang mama niya at pinasundo sa Bulacan para makita nito si Hailey. Gusto ko ring malaman nito kung sino ang totoong bumaril dito nang lumabas ito sa Manila. Iho, ma, kamusta si Hailey? Inayos kong kumot na nakabalot kay Hailey habang mahimbing itong natutulog. She's fine, Mom. Salamat sa Diyos at maayos na ang kalagayan niya. Nabalitaan namin ang nangyari kay Kian. Si Papa ang nagsalita. Yeah, Dad. Ginawa niyang hostage si Hailey kaya siya binaril ng mga pulis. Katwiran ko sa kanya. Tumayo ako para tingnan ang nag-text sa cellphone ko. Pero kahit na hindi siya nabaril kanina, I will make sure na mabubulok siya sa kulungan. Tama na anak, wala na ang tao. At hindi naman natin siya masisisi dahil tao lang din naman siya na nagmahal.
Saglit kaming natahimik dahil sa sinabi ni Mama. Isang katok mula sa pinto ang nagpabalik sa kasalukuyan naming sitwasyon. Binuksan ko ang pinto at nakita ko si Tita Blessy at Trixie na mangiyak-ngiyak ang mga mata. Mama, pasok po kayo. Iniluwang ko ang bukas ng pinto at hinayaan kong dumiretso sila sa mismong kama ni Hailey. Nakita kong hinaplos ni Tita Blessy ang mukha ni Hailey. Anak ko. Ma, huwag po kayo mag-alala. Ligtas na po si Hailey sa panganib. Hinarap ako ni Tita Blessy at nagpasalamat sa pagliligtas sa anak nito. Night, salamat at hindi mo pinabayaan ang anak ko. Pinangako ko po sa inyo na hindi ko po babayaan si Hailey, kaya ginawa ko po ang lahat para mailigtas siya. Napatango si Tita Blessy habang naiiyak ito. Ma, gusto ko pong ipakilala sa inyo ang mga magulang ko. At noon lumapit ang mga magulang ko at nginitian si Tita Blessy. Balae. Si Mama ang unang humalik sa pisngi ni Tita Blessy. Sa wakas ay nagkakilala na rin tayo. Si Papa ang sumunod na bumati dito. Ikinagagalak ko kayong makilala. Pasensya na kayo't medyo naging emosyonal ako kanina nang makita ko si Hailey na nakahiga sa kama. Naintindihan ka namin, Balae. Kami din ay nag-alala sa kalagayan ni Hailey, lalo na nang malaman namin ang ginawa ni Kian sa kanya. Saglit akong tinitigan ni Tita Blessy at nagtatanong ang mga mata nito. Opo, Tita. Si Kian ang may kagagawa ng lahat ng iyan kay Hailey. Totoo ba? Pero bakit? Mabuti silang magkaibigan matagal na. Sa sobrang pagmamahal po niya kay Hailey ay nagawa niya ang mga bagay na iyon. Pati po ang pagbaril sa iyo ay siya ang may gawa. Hindi agad nakapagsalita si Tita Blessy. Halatang nagulat ito at hindi makapaniwala sa ginawa ni Kian kay Hailey. Ilang saglit pa ang lumipas at unti-unting umungol si Hailey. Tanda na nagkakamalay na ito. Night, tawag nito sa pangalan ko. I'm here, babe. Umupo ako sa gilid ng kama at hinawakan ko ang kamay niya. Tuluyan nitong idinilat ang mga mata nito at nagtama ang aming mga mata. Agad na naiyak si Hailey nang makita niya ako. Babe, don't cry. Ligtas ka na sa panganib. Nandito lang ako. Humigpit ang pagkakahawak niya sa mga braso ko habang humahagulhol. Hinayaan muna namin siyang mailabas ang nararamdaman niya upang gumaan ang kanyang pakiramdam. Hindi ako makapaniwala na mabubuhay pa ako pagkatapos ng ginawa sa akin ni Kian. Kwento ni Hailey sa amin. Anak, mabait ang Diyos. Hindi kanya pababayaan at mabuti kang anak. Takot na takot po ako, Ma. Muntik na niya akong gawa ng masama. Butit dumating agad sila Night para iligtas ako. Magkahawak ang mga kamay namin ng mahigpit at wala na akong balak pang pakawalan ng mga kamay ni Hailey. I will hold her hands forever until we get old. Si Kian po, ano nangyari sa kanya? Walang gustong sumagot sa tanong niya mula sa mga taong nakapaligid sa amin. Kaya ako na ang sumagot. Nabaril siya ng mga pulis, babe. Napaawang ang mga labi ni Hailey at walang anumang salita na lumabas sa labi nito hanggang sa magsalita si Tita Blessy. Huwag na huwag mo sisisihin ang sarili mo, anak, sa mga nangyari kay Kian. Huwag kahit kailan. Pero Ma, humantong siya sa sitwasyon na iyon dahil sa akin. Napaiyak si Hailey at halatang nasasaktan nito sa pagkamatay ni Kian. Manginig ka, anak. Wala kang kasalanan sa nangyari sa kanya dahil siya mismo ang pumili ng ganoong buhay. Pwede naman niyang kalimutan ka na lang at maging masaya na lang siya sa buhay niya kasamang asawa niya. Pero hindi. Mas pinili pa niyang magpakasama at nagpadaig siya sa kasamaan. Alo ni Tita Blessy kay Hailey. Nalulungkot ako para sa kanya, babe. Hindi ko talaga alam na makakaya niyang gawin sa akin yun. Sa amin ni Mama. Shh. Huwag mo nang isipin yun, babe. Ang mahalaga, ligtas ka. Matatahimik na rin tayo sa wakas. Niyakap ko siya at pinadama ang pagmamahal na nararamdaman ko para sa kanya. Ilang araw pa ang lumipas bago kami tuluyang makauwi ng bahay. Ang gusto nga ni Hailey ay sa kondo na lang kami dumiretso ng uwi, pero pinigilan kami nila Papa. Doon muna raw kami tumira hanggang sa gumaling si Hailey at maikasal kami. Kaya ganoon na lang ang gulat ko nang tumawag si Hunter at binalita nito na kinasal na ito at si Nicole. Asshole! Ang sabi ko sa'yo, ako muna magpapakasal.
Bakit inunahan mo pa kami ni Ate Hailey mo? Galit kong tanong sa kanya. Kuya, buntis na si Nicole kaya nagpakasal na kami sa West. Dahilan nito. At saka, ilang buwan na lang, pwede mo na rin pakasalan si Ate Hailey. Hindi ka talaga nakikinig sa kuya mo kahit kailan. Narinig kong tumawa sa kabilang linya si Hunter at nagkwento ito ng iba pang pangyayari pagkatapos ng kasal. Si Xavier lang ang naka-attend at ang matalik na kaibigan ni Nicole sa kasal. Hindi rin kasi ito nagsabi agad sa mga magulang namin ng balak nitong pagpapakasal. Pasaway talaga. Okay, let's wait for us at paalis na kami dito sa munisipyo. Sa huli sabi ni Hunter sa akin, napapailing na lang akong pinatay ang cellphone ko at inilagay sa ibabaw ng side table sa kwarto namin ni Hailey. Bakit babe? May problema ba sa trabaho? Inalalayan ko siyang makaupo sa kama at hanggang ngayon ay may gamit pa rin itong walker assistance dahil sa sugat nito sa paa. Si Hunter tumawag. O bakit daw? Nagpakasal na raw ito at si Nicole. I already told him that we need to marry first bago silang dalawa pero hindi pa rin niya ako pinakinggan. Nakasimangot kong kwento kay Hailey. Pero nagulat ako na makita ko siyang nakatawa. Bakit babe? May nakakatawa ba sa kwento ko? Wala. Ikaw ang pinagtatawanan ko. Kumunot ang noo ko sa sinabi niya. Ako pala ang pinagtatawanan niya. Tinuro ko ang sarili para masigurado na ako nga ang sinasabi niyang dahilan ng pagtawa niya. Ako talaga babe? At tumango siya. Bakit? I mean, do I look like a clown to you at natatawa ka sa itsura ko? Hindi pa rin ako makapaniwala. Bakit ka ba kasi naiinis sa kapatid mo? Dahil mas nauna siyang magpakasal sa atin? At saka sino ba ang may sabi magpapakasal ako sa iyo ha, Mr. Knight Montefalco? Mas nagulat ako sa sinabi ni Hailey at napaawang ang labi ko. Babe naman, reklamo ko. Inayos nito ang pagkakaupo sa kama at nganitian ako. Bakit, may problema ba? Alam mo namang hindi ako papayag na hindi tayo makasal, hindi ba? Bakit ganyan ang sinasabi mo sa akin? Hindi siya sumagot at sa halip ay nagsuklay ito ng buhok habang nangingiti. Babe. Hailey's personal voice. Tahimik ako nakangiti malapit sa glass window ng kwarto namin ni Knight. Mag-iisang linggo na rin simula nang umuwi kami sa bahay ng mga magulang niya. Hindi ko akalain na makakaligtas pa ako sa kamatayan na si Kian ang may gawa. Pinagmasdan ko ang binti ko na may nakapalibot na benda habang nakahawak ang dalawa kong mga kamay sa walker assistance na gamit ko para makalakad ako kahit papaano. Hindi ko alam kung paano magpapasalamat sa Diyos at binigyan niya ulit ako ng panibagong buhay. Samantalang si Kian ay nagwakas na mismo ang sarili nitong buhay sa lugar kung saan niya ako itinago pagkatapos na dukutin. Sa wakas ay makakapagsimula na rin kami ng bagong buhay ni Knight. Malayo sa takot at pangamba na anumang oras ay may gagawa ng masama sa amin. Magkakaroon na rin kami ng katahimikan na inaasam namin sa araw-araw. Sinasabi niya palagi na magpapakasal kami at yun ang gusto niyang mangyari. Samantalang hindi man lang siya nagpo-propose sa akin. Ano ba yun? Kaya niloko ko siya na hindi ako magpapakasal sa kanya. Napahigpit ako ng hawak sa walker assistance na gamit ko nang may mga kamay ang pumulupot sa akin bewang. Hindi ko pa nililingon kung sino ang taong iyon pero base sa yakap at amoy niya kilalang kilala ko na kung sino siya. Inilubog nito ang mukha sa akin leeg at bigla ako nakiliti sa maliliit na stubble na tumutusok sa aking balat. Mukhang malalim atang iniisip ng asawa ko ah. What are you thinking? Malambing nitong tanong sa akin at mas lalo pa niyang hinigpitan ang yakap sa akin. Wala. Naisip ko lang kung paano kung hindi ako nakaligtas sa nangyari sa akin. Siguro laking saya ni Charmaine no? At magkakatuluyan na kayong dalawa sa wakas. Napatawa si Knight sa sinabi ko kaya naging dahilan iyon para irapan ko siya. At ano naman na nakakatawa sa sinabi ko, aber? Masungit kong tanong sa kanya. Wala, kaya lang masyado mo namang iniisip ang lahat ng bagay, babe. Hindi mangyayari ang iniisip mo, okay? Ililigtas kita ano man na mangyari. Magpapakasal tayo, magkakaroon ng mga anak at magsasama habang panahon. Yun ang dapat mong isipin at hindi ang ibang bagay. At si Charmaine? Huwag mo na siyang isipin, babe. Napatingin ako sa kanya kahit naka-side view ko. Tahimik na siya sa buhay niya at alam naman niyang ikaw ang mahal ko at pakakasalan. So there's no need para
Lumapit pa siya sa atin. Talaga? Buti naman at naisip na niya ang katotohanan yun. Night's personal voice. Halata kay Hailey na inis pa rin ito kay Charmaine. Sa itsura pa lang ng titig niya sa akin ng mga oras na iyon. Napakasalosa naman ang asawa ko. Talaga, at huwag ko lang malalaman na may umaaligid na naman sa iyong babae sa opisina mo. Naku, makikita mo, Night. Bantay niya sa akin. Never in my wildest dream that I will do that. Hindi ko siya kayang saktan at hindi ko siya ipagpapalit sa kahit na sinong babae. Siya lang ang nag-iisang Mrs. Hailey Montefalco sa buhay ko. Yes, boss. Walang ibang babae na pwedeng lumapit sa akin sa opisina kung hindi si Myla. Promise, kung gusto mo, isave mo sa phone mo ang number ni Myla para matatanong mo siya kung sino-sino ang nagpupunta sa opisina ko araw-araw para makasiguro ka. Kunwari question ko. Okay, sige. Nasaan ang phone mo at maisave ko sa phone ko ang number ni Myla? Matapang niyang sagot sa akin na ikinatawa ko naman. Later, babe. Nasa ibaba na sila, Hunter at Nicole. Baka hinahanap na tayo. Palisod ko. Kunwari pa. Ayaw lang ibigay ang number ni Myla. Nitong huli ay sumosobra naman ang sungit ni Hailey. How I wish na sana'y buntis na siya. Kung wala pa naman, I'm very much willing to do my best para matupad na matagal kong balak. At yun ay ang buntisin nito at maging ina ng aking mga anak. Third person voice. Naghanda ang mag-asawang Leonardo at Agnes ng isang simpleng salusalo para sa pamilya. Ginulat kasi ang mga ito ni Hunter nang sabihin nito ngayong araw na ito ikakasal kay Nicole. Nagulat man ay naging masaya na rin ang mga ito dahil magkakaanak na ang dalawa. At naunahan pa ang Kuya Knight nito at si Hailey. Nakakagulat talaga ang anak mong si Hunter. Ni hindi man lang natin nabalitaan na may karelasyon na pala ito. At pagkatapos ay malalaman natin na ikinasal na sila ngayong araw. Hindi makapaniwala ang sabi ni Agnes. Hayaan mo na si Hunter, Agnes. Baka ganoon talaga niya kamahal si Nicole at nakuha pa talaga nitong unahan ng Kuya Knight niya sa pagpapakasal. Natatawa namang komento ni Leonardo na parang masayang-masaya sa mga nangyayari sa mga anak nitong lalaki. Paano na ngayon ang gagawin natin kay Knight at Hailey? Ilang buwan na lang naman at matatapos na ang taon, Agnes. Kaya pwede na rin ituloy ang mga naunang preparasyon ng kasal nilang dalawa. Sa bagay, at saka wala na tayong magagawa at kasal na sila, Hunter at Nicole. Sana lang ay maging maayos ang pagsasama nila, kahit na naging biglaan ang pagpapakasal nila at buntis na si Nicole. I trust my son so much that he can do anything for his own family. Alam ko magiging mabuti siyang asawa at ama sa mga anak niya, kaya huwag ka nang mag-alala sa kanila. At nandito pa naman tayo para gabayan silang tatlo. We still have many years to spend taking care of our grandsons and granddaughters. Believe me, honey. At napangiti si Agnes sa sinabing iyon ng asawa. Dumaan din sa pagsubok ang relasyon ng mga ito pero mas nanaig ang pagmamahalan ng mga ito. Kaya nanatiling magkatuwang pa rin ang dalawa sa paggabay sa mga anak nito hanggang sa kasalukuyan. Sumang-ayon naman si Agnes sa sinabi ng asawa. Pero mabilis nitong pinaalala si Laika. Ang babaeng akala ng mga ito ay makakatuluyan ni Hunter. Honey, si Laika, paano kapag nalaman niya ang tungkol sa pagpapakasal ni Hunter kay Nicole? I thought may relasyon silang dalawa. Biglang nagbago ang dating ng mukha ni Leonardo at bumuntong hininga ito. Ang buong akala ko nga rin ay si Laika ang pakakasalan ni Hunter at hindi si Nicole na ipapakilala sa atin ngayon na hindi naman natin personal na kakilala pa. Baka gumawa ng gulo ang babaeng iyon kapag natuklasan niya na kasal na si Hunter. Bakas kay Agnes ang pag-aalala dahil sa sitwasyon ni Hunter at ni Laika na may malalim na pagtingin sa binata. I will ask him directly what will his plan to say with Laika when that time comes. Kahit nag-aalala ay sumang-ayon na lang si Agnes sa balak ng asawa at hindi naman pwedeng diktahan si Hunter sa babaeng gusto nitong makasama sa buhay. Magkasabay na bumaba si Knight at Hailey para salubungin ang bagong dating na mag-asawa. Inaalalayang mabuti ni Knight si Hailey sa paglalakad dahil hirap pa nitong igalaw ang isang binti sa paglalakad. Babe, kung may masakit sa'yo o sa binti mo, sabihin mo sa akin ha? Malambing na tanong ni Knight kay Hailey. Opo, okay lang ako. Huwag kang mag-alala, babe.
Masaya ang dalawa habang magkatabi sa upuan at naglalambingan. Hinihintay nito ang kapatid nitong si Hunter at si Nicole. Katatapos lang ng kasal ng dalawa sa huwes at sa mansyon dederecho ang mga ito para makilala na mag-asawang Montefalco ang bagong miyembro ng pamilya. Pa, Ma, gusto ko pong ipakilala sa inyo si Nicole. Honey, sila ang mga magulang namin. And he is my brother, Kuya Knight, and his fiancée, Ate Hailey. I know, nabigla kayo sa pagpapakasal namin but it's for our baby's sake. Magkakaanak na kami. Dugtong pa ni Hunter sa huli. Natahimik ang mga tao sa pagkainan, partikular na sa Leonardo. Bakas ang lungkot sa muka ni Nicole na ngayon ay kasalukuyang tahimik lang na nakaupo sa tabi ni Hunter. Narinig kasi nito muli ang pinakadahilan kung bakit lang nagpakasal ang mga ito. At yun ay dahil sa magkakaanak na ang dalawa at hindi dahil mahal na mga ito ang isa't isa. Now that you will be having a child and unexpectedly ay hindi pala si Laika ang makakatuluyan mo, paano na mangyayari sa inyong dalawa? Alam na ba niyan tungkol sa inyo ni Nicole? Matapang na tanong ni Leonardo kay Hunter na bahagyang nagulat sa tanong nito at pagkatapos ay sinulyapan si Nicole na tahimik lang at nakikinig sa usapan ng pamilya. Bahagyang natahimik ang mga tao sa pagkainan. Lahat sila'y natahimik. Even Hunter was not able to speak. Nanlalamig ang mga kamay ni Nicole na hanggang ngayon ay hawak pa rin ni Hunter. Pa, not now. Pakiusap ni Hunter sa ama. I'm just worried, anak. Nasa tono ng boses nito ang tunay na pag-aalala. Alam mo naman ang capacity ng babaeng iyon. At sumimsim ulit ito ng kape sa tasa habang hindi inaalis ang mga mata sa dalawang bagong kasal. Pagkatapos ng masinsin ng usapan tungkol kay Hunter at Laika, ay iniba na ni Leonardo ang topic ng usapan. So what's your plan pagkatapos ng kasal nyo? Tanong muli nito kay Hunter. Sasamahan ko munang umuwi ng La Union si Nicole pa. They need to know, nakasal na kami. Tumango na lang ito kay Hunter at pagkatapos ay si Nicole naman ang binalingan nito. Iha, what is the real name of your father by the way? Tanong nito kay Nicole. Nabanggit kasi ni Hunter sa mga magulang nito na patay na ang mama ni Nicole. Kaya ang pangalan na lang ng ama nito ang tinanong ni Leonardo. Alfredo Ignacio po ang pangalan ng daddy ko. Halatang nagulat si Leonardo sa sinagot ni Nicole at pati si Agnes ay biglang napatingin dito na parang nakarinig ng isang hindi kapanipaniwalang pangalan ng tao mula sa kausap nito. Come again? What's your father's name? Pagtitiyak ni Leonardo kay Nicole. Alfredo Ignacio, that is my father's name. Sagot muli ni Nicole sa papa ni Hunter na hindi na tuluyang nawala ang kunot sa noon nito at nabitawan na lang nito ang kubyertos na hawak nang makasiguro ito na tama ang unang sinabi ni Nicole na pangalan ng ama nito. Is there any problem pa? Tanong ni Knight sa ama. Wala. May naalala lang akong bigla. Sagot nito at hindi na ito muli pang nagsalita hanggang sa matapos na ang pagkain ng mga ito. Maging si Agnes ay napatahimik na lang dahil sa mga narinig at nalaman nito tungkol kay Nicole na ngayon ay asawa na ni Hunter. Nag-usap ang mag-aama habang nagkakape bago tuluyang umuwi si Hunter at Nicole sa bahay ng mga ito. Si Hailey at Nicole naman ay masayang nagkwentuhan kaya marami ring nalaman ng mga ito sa isa't isa. Katulad ng dating trabaho at maging ang pakiramdam na maging isang buntis ay tinarong na rin ni Hailey kay Nicole. Isa iyong senyalis na gusto na rin itong magkaroon ng baby. Naglalakad si Knight palabas ng isang mall at binilhan nito ng pagkain si Hailey bago umuwi nang mabunggo ito ng isang lalaki. Sorry, agad ay hingim pa umanhin ito. Napako ang mata ni Knight sa lalaki na kabunggo dito at saglit itong natahimik. Natatandaan ni Knight ang itsura ng lalaki. Ito ang lalaking sinamahan ni Charmaine nang makipaghiwalay ito sa kanya. Napatitig din ito kay Knight at saglit na huminto pero mabilis din kumilos para umalis. Akmang lalakad na ito nang magsalita si Knight. Sandali lang. Napalingon itong bigla. Pwede ba tayong mag-usap? Hindi agad sumagot si Carlo sa tanong ni Knight pero sa huli ay tumango na din ito. Sa isang restaurant nag-usap ang dalawa at matapos dalhin ang order na kape ng mga ito ay agad na nagtanong si Knight. Ikaw si Carlo hindi ba? Yung sinamahan ni Charmaine 3 years ago nang makipaghiwalay siya sa akin? Paniniguro nito sa kausap.
Ako nga, ano bang gusto mong malaman at kailangan pa natin mag-usap? I just want to ask something. About what? About Charmaine. What about her? Sinabi niya sa akin na pinilit mo lang siya makipaghiwalay sa akin para sumama sa'yo. Totoo ba yun? Napatawa si Carlo sa sinabi ni Knight saka ito umismid. Really? Yun ang sinabi niyang dahilan ng pakikipaghiwalay sa'yo? Yeah, at dahil nakita kita ngayon, kaya gusto kong malaman kung totoo ang mga sinabi niya sa akin. To tell you the truth? No, hindi ko siya pinilit na umalis o makipaghiwalay sa'yo. Siya pa nga mismo ang nagyaya sa akin para umalis kami ng bansa. So we can continue what we have started while you still have relationship. Nakayom ni Knight ang dalawa nitong kamao sa sinabi ni Carlo. For the second time, nalinlang ito ni Charmaine. Pinuntahan ni Knight si Charmaine sa mismong butik ng mommy nito at doon nag-usap ang dalawa. Oh Knight, nandito ka pala. Akmang hahalik sa Charmaine sa pisngi nito nang mabilis na umiwas si Knight. Walang tao sa shop kaya minabuting doon na lang kausapin ni Knight si Charmaine upang sa huling pagkakataon ay matapos na ang lahat-lahat sa dalawa. Knight, Charmaine, alam mo ba? I'm so lucky that you're not in my life anymore. Knight, you don't need to say that. I need Charmaine. I really need to say that to you. So for the last time, malaman mo na pinagsisihan kong nakarelasyon kita. Sinungaling ka. You're still a liar. Noon hanggang ngayon. Hindi ko alam ang sinasabi mo, Knight. Tanggi na Charmaine. Nakausap ko si Carlo and he told me the truth na hindi kanya pinilit na sumama sa kanya at makipaghiwalay sa akin katulad ng sinabi mo sa akin. So ngayon, magkakaila ka pa ba? Natahimik si Charmaine sa siniwalat ni Knight at hindi na ito nagsalita pa. Kaya simula ngayon, ayoko nang makita ka pa. Stay away from me, sabi ni Hailey. At wag na wag kong malalaman na nakikipag-usap ka pa kay mama at baka makalimutan kong naging magkaibigan tayo dati. Knight, Itinaas ni Knight ang isa nitong kamay upang patigilan si Charmaine sa pagsasalita. At masama nitong tinitigan ng babaeng muntik na nitong pakasalan dati. Umalis si Knight at iniwang umiiyak si Charmaine sa shop ng mommy nito. Nang sumunod na taon ay nagpakasal na nga si Knight at Hailey sa simbahan. Sa pagkakataong iyon ay nabuo muli ang pamilya ni Hailey sa pagpunta ng ama nito sa kasal. Lubos ang kaligayahan ng dalawa nang sa wakas ay nakasal na rin ang mga ito at naging mag-asawa sa mata ng Diyos at sa mata ng mga tao. Magarbo, elegante at puno ng mga importante mga tao ang naging kasal ng dalawa. Tinutulan sana iyon ni Hailey dahil hindi ito sanay sa ganoong klaseng buhay. Pero mas naintindihan nito na sa pagpapakasal nito kay Knight at pagpasok nito sa mundo nito ay kailangan na rin itong sanayin ang sarili sa ganoong klaseng buhay. Mararangyang bagay, kapangyarihan at katanyagan. Yun ang mga kakambal ng pagkatao ng isang Montefalco na hinahangad ng marami at ngayon ay nararanasan na ni Hailey. Babe, what's wrong? Tanong ni Knight kay Hailey. Kasalukuyan ng mga ito na nakasakay sa private plane ni Knight papuntang Japan para sa isang linggong honeymoon ng dalawa. Wala naman babe, may naisip lang ako bigla. What's that babe? Hinalikan ni Knight ang isang kamay ni Hailey na hawak nito habang mariin itong nakatitig sa magandang asawa nito. Naisip ko lang kung paano kaya kung hindi ako sa airline mo nag-apply bilang FA. Magkakakilala kaya tayo? Walang ano-ano itanong nito kay Knight. Mangha namang napangiti si Knight sa tanong ng asawa nito. Of course babe, kung hindi man tayo nagkita sa inspection dati sa airline company natin, ay magkikita pa rin naman tayo sa bar, hindi ba? Si Hailey naman ang napatawa sa sagot ni Knight. Oo nga naman, kung hindi man ito naging boss si Knight ay tiyak na magkikita pa rin ang landas nila dahil kay Kian. Si Kian na isa sa mga pinakamagaling na piloto ng Montefalco Airlines. Saglit na natahimik si Hailey pagkaisip kay Kian. Hanggang ngayon kasi ay nalulungkot pa rin ito sa tuwing naiisip ang nangyari sa dating kaibigan at kasama sa trabaho. Ganoon yata talaga ang buhay kapag umibig. Lahat ay kaya mong gawin para sa taong minamahal mo. Maging ito man ay makabubuti o makakasama sa iyo. Naramdaman ni Hailey ang pag-akbay ni Knight sa balikat nito at sinadya nitong ilagay ang ulo ni Hailey sa tapat ng dibdib nito. I love you babe. Masaya akong ikaw ang naging asawa ko.
At soon, maging ina ng mga anak natin. Masaya na itong lambing kay Hailey. Tinitigan naman ng mariin ni Hailey si Knight at unti-unti nitong hinaplos ang magaspa ngunit gwapong mukha ng asawa nito. Mas mahal kita, Knight. Ikaw lang ang nag-iisang lalaking pinag-alayan ko ng lahat-lahat sa akin. At handa akong manatili sa tabi mo at sa magiging mga anak habang buhay. Otomatikong inabot ni Knight ang labi ni Hailey pagkatapos nitong magsalita. They kissed and almost having make love on that airplane kung hindi lang inawat ni Hailey ang asawa nito na may iba pang tao maliban sa kanilang dalawa ng mga oras na iyon. They chuckled and still kissing each other's lips until they gasped for an air. After 6 months, hawak ni Hailey ang isang pregnancy test kit na may 2 guhit. Ilang beses niya itong pinakatitigan pero hindi nagbago ang itsura nito. May 2 mapupula pa ring linyang nakalagay doon. Ang lakas ng kaba ng dibdib niya. Parang may tambol na nasa loob nito. Ito ba ang sinasabi ng maraming babae na excitement kapag sa wakas ay nalaman mo nang mabibigyan mo na ng anak ang asawa mong lalaki? Walang kasing sayang nararamdaman ni Hailey ng mga oras na iyon. Para siyang nalulunod sa saya na hindi niya maipaliwanag. Para makasiguro ay 3 beses pang inulit ni Hailey ang paggamit ng pregnancy kit. At lahat ng iyon ay positive ang result. Gustong sorpresahin ni Hailey si Knight pagka-uwi nito galing ng trabaho. Gusto niyang matuwa ito sa ibabalita niya kaya bumili siya ng isang pares ng sapatos na puti na pang-baby. Inilagay niya ito sa mismong ibabaw ng kama nila, katabi ang isang pregnancy kit na ginamit niya kanina. Sinabi niya kay Knight na may sorpresya siya dito, kaya dapat itong umuwi ng maaga. At ngayon nga ay nasa kwarto na nila ito. Tinanggal na nito ang suot na coat at necktie at saka siya niyakap ng mahigpit. Babe, I missed you. Inamoy pa nito ang leeg niya habang ang kamay nito ay nagsimula na namang maglakbay sa iba't ibang parte ng katawan niya, partikular sa gilid ng kanyang bewang. Talaga ba? Kung hindi ko pa nga sinabi sa iyo na umuwi ka ng maaga magpapagabi ka na naman sa opisina mo. Masungit niyang sagot kay Knight. Babe, sorry na. Alam mo namang may kailangan akong ilang bagay sa opisina. Lalo na't hindi ko mahagilap si Xavier ngayon. Si Hunter naman ay busy sa pagiging hands-on daddy nito at kay Nicole, hindi ba? Paliwanag ni Knight sa kanya. Naiintindihan naman ni Hailey ang sitwasyon ni Knight dahil ito ang panganay sa 3 magkakapatid. Kaya buong puso na lang niya itong sinusuportahan sa mga gusto nitong gawin para sa pamilya nila. At mas mapapawi ang pagod nito kapag nalaman na nito na sa wakas ay buntis na siya at magkakaanak na silang 2. Hindi pa napapansin ni Knight ang pares ng sapatos na nakapatong sa kama nila, kaya sinadya niyang biruin ito. Babe, paano kung sabihin ko sa iyong hindi kita kayang bigyan ng anak, na hindi pala tayo pwedeng magkaroon ng sariling anak natin? Iiwan mo na ba ako? Biro niya sa asawa niya. Kumunot agad ang kilay nito na parang hindi makapaniwala sa tanong niya. Ano ba namang tanong yan, babe? Magkakaanak tayo. We only need time and of course, blessing from the Lord that He will finally give us children of our own. Napahanga si Hailey sa sagot ng asawa niya pero mas gusto pa rin niyang marinig ang sagot nito kung sakaling nagkataon na hindi niya ito mabigyan ng anak. Hindi mo naman sinagot ang tanong ko, babe. Reklamo muli niya dito. Okay. Ipinulupot ni Knight ang 2 nitong kamay sa bewang niya at saka nito hinimas ang kabuuan nito na parang pinapakalma nito ang kanyang tiyan. Kung wala mang chance na magkaroon ng laman ng tiyan na ito, hindi pa rin kita iiwan. I'll promise you that. We'll still be happy with each other. And one more thing, hindi pa natin nagagawa ang lahat ng possible position para mabuntis ka. Kaya huwag ka munang mawala ng pag-asa. Nanlaki ang mata ni Hailey sa huling sinabi ni Knight kaya nahampas naman niya ito sa braso. Ikaw talaga? Seryoso ang tanong ko sa iyo tapos kung ano-anong isasagot mo sa akin. Natawa ng mahina si Knight at saka siya nito pinupog ng halik sa labi, pisngi at maging sa ibang parte ng mukha niya. Bago pa kung saan mapunta ang paglalambing ni Knight ay inunahan na ni Hailey ang asawa. Babe, malambing na awat nito sa asawa. Nang inangat nito ang mukha mula sa pagkakahalik sa kanya ay halatang nabitin ito at nakasimangot. Why, babe? Ano kasi? Hindi na pwede ang palagi mong paglalambing at
may magagalit na simula ngayon. Lalong kumunot ang noo nito at hindi maipinta ang mukha sa sinabi ni Hailey. Magagalit? Sino? Takang tanong nito. Yung anak natin, sa tiyan ko. Magagalit siya kung sobrang kulit ng daddy niya. Natulala at natigilan si Knight pagkarinig sa sinabi ni Hailey. Para itong nanigas sa kinatatayuan nito at hindi nakakilos agad sa gulat. Totoo bang sinasabi mo, babe? Paninigurado nito. Napatango na lang siya at napangiti sa itsura ni Knight at sa kanya ibinaling ang tingin sa kama kung saan nandoon ang sorpresang hinanda niya para sa asawa. Unti-unting bumitaw sa pagkakayakap si Knight mula kay Hailey. Kinuha nito ng may ngiti sa labi ang isang pares ng puting sapatos na pambaby at ang pregnancy kit na kasama nito. Muli nitong nilingon si Hailey. Babe, thank you. Niyakap muli siya nito na hindi binitiwan ng mga hawak nito. Lalong kumunot ang noon nito at hindi maipinta mukha sa sinabi ni Hailey. Magagalit? Sino? Takang tanong nito. Yung anak natin sa tiyan ko. Magagalit siya kung sobrang kulit ng daddy niya. Natulala at natigilan si Knight pagkarinig sa sinabi ni Hailey. Para itong nanigas sa kinatatayuan nito at hindi nakakilos agad sa gulat. Totoo bang sinasabi mo, babe? Paninigurado nito. Napatango na lang siya at napangiti sa itsura ni Knight at sa kanya binaling ang tingin sa kama kung saan nandoon ang sorpresang hinanda niya para sa asawa. Unti-unting bumitaw sa pagkakayakap si Knight mula kay Hailey. Kinuha nito ng may ngiti sa labi ang isang pares ng puting sapatos na pambaby at ang pregnancy kit na kasama nito. Muli nitong nilingon si Hailey. Babe, thank you. Niyakap muli siya nito na hindi binitiwan ng mga hawak nito. Pagkakita ni Hailey kay Knight, pagkatapos siya nitong yakapin, ay nakita niyang may luhang mata nito. Knight, I am just so happy, babe, knowing that we'll be having a child. Ang buong akala ko'y sumuko ka na magkakaroon tayo ng sariling mga anak. Tapos ang totoo pala. At muli nitong pinagmasdan ng mga hawak nitong katibayan na talagang magkakaroon na sila ng isang anak na bunga ng kanilang pagmamahalan. Pagkatapos malaman ni Knight na buntis na siya sa una nilang anak, ay sobrang pag-iingat nito sa kanya. Pinagtatawanan na nga ito ni Xavier at ng mga magulang nito sa sobrang overprotective sa kanya. Kahit ata sa banyo lang siya pumunta ay nakasunod pa ito sa kanya at baka raw madulas siya sa loob. Babe, kaya ko pa namang kumilos. Isang araw ay reklamo niya nang hatiran pa niya ito ng pagkain sa kwarto. Nahihiya na rin kasi siya sa mga magulang nito at baka sabihin ay masyado niyang inaalipin si Knight. Babe, it's okay. Kailangan kitang alagaan at masaya akong gawing ito. Alam ko naman yun kaso baka sabihin nila mama, masyado kitang pinapagod sa kakaalaga sa akin. Na hindi ka na ata pumapasok sa trabaho sa kakabantay sa akin. I can manage my time in the office kung yun ang iniisip mo. And sila mama, okay lang sila na makita nilang nagkakandaugaga ako sa pag-aalaga sa iyo dahil magkakaroon na tayo ng baby. Dapat nga daw mas magdoble ingat tayo at delikado ang first trimester ng pagbubuntis mo. Napatingin na lang si Hailey sa gwapong mukha ng asawa nito at napangiti. Naisip niya, sobrang bait ng Diyos sa kanya dahil sa kabila ng mapapait na karanasan niya sa buhay, ay may kapalit naman pala ang lahat ng iyon. Ang magkaroon siya ng mapagmahal at mabait na asawa ay sapat ng kapalit sa mga panahon na lumuha siyang mag-isa dahil sa kawalan ng mga magulang. Lumipas ang ilang buwan at naging magaan at maayos ang pagbubuntis niya. Lahat ng pagkain na gusto niyang kainin ay nakakain niya. Kahit anong oras, basta sabihin lang niya kay Knight ay agad ito magpapaluto o magpapahanap ng gusto niyang kainin. Sobrang saya nila nang sa wakas ay magkaroon na sila ng isang malusog at poging anak na lalaki. They called him Sky. After 3 years, Hailey's personal voice. Mommy, si Daddy po! Hiyaw ni Sky mula sa kanilang kwarto. Malamang ay hinaharot na naman ito ni Knight pagkatapos ay kikilitiin hanggang sa umiyak na ito. Why baby? Sigaw ko. 1 taon na simula nang lumipat kami sa bahay na binili ni Knight para sa pamilya namin.
Noong una ay ayaw pa kaming payagan nila Papa na bumukod pero nanindigan kami na susubukan naming mamuhay na kami lang na pamilya at hindi umaasa sa tulong nila palagi. Nahihiya na rin kasi ako kapag nakikita nila na nahihirapan akong mag-alaga sa anak namin ni Knight. May mga yaya namang nakabantay sa anak namin kaya lang syempre ay gusto kong ako mismo ang personal na mag-alaga sa anak namin. Kaya pinilit naming bumukod ni Knight kahit na ayaw kaming payagan ng mga magulang nito. Now, we are happy to be as one family living in one home. Paminsan-minsan ay sa mansyon pa rin kami natutulog kapag nandoon ang ibang pinsan ni Sky na anak ni na Hunter at Nicole. Gayon din ang mga anak ni Xavier at Monica. Ilang saglit nga at nagtatatakbong lumapit sa akin si Sky at kasunod ang daddy nito natatawa-tawa habang hawak ang isang laruan na ginagamit na panakot nito sa anak. Mommy, Daddy, takot ako. Tiningnan ko ng masama si Knight pagkatapos at parang wala lang dito na ipinagpatuloy ang pagpapaiyak sa anak. Knight, lubayan mo na nga ang anak mo at baka mamaya hindi pa ito makatulog na maayos kakaiyak. Saway ko. Babe, paano tatapang niyang panganay natin kung sa manika lang takot na? Ay nako, ewan ko sa inyo. Muli kong hinarap ang niluluto kong kare-kare sa lutuan. Manang, patingnan na lang po ito at saglit na lang kukulo na ito. Maluluto na ang mga gulay. Bilin ko sa isa sa mga kasambahay namin. Umakyat ako sa kwarto na hindi ko pinapansin si Knight. Si Sky naman ay kusa nang sumama sa ama nito at nagpabuhat. Bigla na naman kasi ako nahilo kaya nagpasya muna ako mamahinga sa taas. Pagkapasok ko sa kwarto ay kasunod ko ang mag-ama na naghaharutan pa rin hanggang ngayon. Napabuntong hininga ako. Ang kukulit. Nagpalit ako ng damit sa banyo, saka ako saglit na humiga sa kama kaya napansin ako ni Knight. Babe, what's wrong? Nag-aalala nitong tanong sa akin. Saglit nitong hiniyaang maglarong mag-isa sa Sky sa carpeted na sahig ng kwarto namin. Nahihilo kasi ako at ang sakit ng ulo ko kaya mahiga muna ako saglit. Sumama nang humiga si Knight sa akin at saka nito pinaunan sa akin ang isa nitong matigas na braso. Napayakap naman ako sa matikas niyang dibdib. Kailan mo pa ba yan huling naramdaman, babe? Mga 3 days na siguro akong ganito. Hindi naman ako makalabas para bumili ng PT at ang bala ko sa pag-grocery na lang natin. Biglang napabalikwas ng tingin si Knight sa akin na ikinatawa ko. Really? Bakit ngayon mo lang sinabi ang tungkol dyan, babe? Ako na lang sana ang nagpabili kay Myla. Or better, dapat nag-stock tayo ng marami dito sa bahay ng pregnancy kit. Masayang biro ni Knight sa akin. Napalo ko siya sa braso. Para namang sinabi mo na taon-taon gusto mo ako mabuntis. Ano? Naku Knight, hindi ikaw nahihirapan sa pagbubuntis. Maglubay ka. Babe, wala akong sinabi na ganon. Ang sa akin lang, dapat yung mga ganoong bagay ay mayroon talaga dito sa bahay natin. Para just in case, hindi ba? Nakita ko ang saglit na pagkinang ng mga mata niya at pagkatapos ay tumagilid siya ng harap sa akin. Sana may laman na ito. Hinimas ni Knight ang aking pipis na tiyan. Napangiti ako sa ginawa niya. Pero nang makita ko si Sky na tahimik lang na naglalaro sa sahig, ay natahimik ako. Maliit pa si Sky at baka mahirapan kaming palakihin ang dalawa naming anak kung sakaling buntis nga ako. Why babe? May problema ba? Bakit bigla kang natahimik? Naisip ko lang si Sky. Medyo maliit pa siya at kung sakaling buntis ako, malamang na mahirapan kayong alagaan ang maliliit nating chikiting. Problemado ko sagot sa kanya. Babe, huwag mong isipin ang mga bagay na iyon. I'm here. Palalakihin natin magkasama ang mga anak natin. At kahit ilan pa ang ibigay sa atin ng mga supling, hindi ako magsasawang alagaan ng mga anak natin. Nilingon ko si Knight na masayang masaya ang muka, na parang sigurado na talagang buntis ako. Napayakap na lang ako ng mahigpit sa aking asawa at nagpasalamat sa Diyos na isang Knight Montefalco ang inilaan niyang maging katuwang ko sa buhay. Walang makapagsasabi ng hinaharap sa buhay ng bawat tao, kaya mas mainam na panatilihing masaya ang bawat araw na kasama ang isa't isa. Ang isang masaya at nagkakaisang pamilya ay ang isang sandata laban sa mga pagsubok ng buhay, gaano man ito kahirap.